الحمد لله الذي جعل الرحمن رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلام عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون والمسلمات الموضوع الآن صلة مع السابقة من 40 النووي. Naway pasalamatan natin ang Panginoon Allah. Ang lahat ng papuri ay sa Kanya na Siya ang dakilang tagapaglikha sa sanlibutan. Pasalamatan din po natin ang ating pong host, ito po sa MPDA TV. Nagbibigay sila ng mga kawang gawa at saka sa mga sharing knowledge na nakikita ninyo sa ngayon. Yun ang ating pasasalamatan sa kanila. Kung hindi dahil sa kanila, hindi natin matutunan ang nasabi po ng Allah sa banal na kasulatan, sa Quran at sa hadis po na nasabi na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Continuous po yung ating pong topic tungkol po sa Al-Ihsan, yung 17 work every day. Nandito tayo sa tawakkal to Allah. Natapos natin yung kay muttaqi, yung mga pagsubok sa Kanya ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, at saka sa tatlong magkakaibigan na isa lang ang nakaligtas sa kanila. Ang dahil po sa miracle ng Suratul Talaq, kanyang nabasa at sincere siya at pinaniwalaan niya yung aya na yon ay makamtan niya yung pangamba sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Maililigtas siya ng Panginoon Allah dahil sa binabasang Suratul Talaq. Itong tawakkal to Allah, tatlong aya ito siya. Ang pangatlo ay wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Ibig sabihin, sino man sa atin o di kay sino man ang may pangamba sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ay papalisin niya sa kanyang mga maling mga gawa. Kung siya ay may kasalanan sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan ng aya na ito, kusa siyang nagtauba at iniwasan niya yung lahat ng pinagbabawal ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, at saka yung kanyang pagsisisi ay hindi niya gawin yung nagawa niyang kasalanan muli. Kaya mga kapatid, itong wa may yattaqillah wa yukaffir anhu sayiatihi, hindi makakamtan ang hiniling ng bawat isa sa atin hanggat hindi ka makataubat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat hindi ka magsisisi sa iyong sarili, sa iyong mga kasalanan, hindi mo yung tatanggapin, hindi rin tatanggapin ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tawakkal tayo sa Allah. Manalig tayo sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya ang may kakayahan. Siya ang may kakayahan, lakas, nagliligtas sa mga taong nangangailangan o di kaya ay humihiling sa Kanya, humihingi ng tulong sa Kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigay niya yun sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Islam. Itong 17 works every day ay dapat ito, mai-implement ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat yung si muttaqi na yun, pagdating niya sa bahay, ay may naluto na mga pagkain, may isda na mga pagkain, salatus syukur, nagsala siya ng pasasalamat sa Panginoon Allah na siya ay nabuhay sa pagtalon niya sa building na yun, at nagpapasalamat siya sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang binasa ay yung Suratul Fatiha. Nagsala siya ng sunnah, tapos binasa niya yung dua na Allahumma Rabbi awji'ni an askurni ni'mataka allati an'amta alay wa ala walidayya wa na'amala salihan tarda wa dakhilni birahmatika fi ibadika salihin. Yun ang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala kung may mga pagsubok na mararanasan ng bawat isa sa ating nananampalataya sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Nung oras na yon, pagkatapos niya magsala, yung prinsesa na yon, itutuloy natin yung prinsesa na yon, nagsugo siya sa mga tahuan ng kanyang tatay, yung prinsipe. Sabi niya, giutusan niya yung mga tahuan ng kanyang tatay na hanapin ninyo si muttaqi. Hanapin ninyo sa akin. Bakit hindi na nakabalik? Kasi nung hanapin niya, hindi niya nakita.
At saka nag-akyat siya sa taas, nakita niya si Muttaqi doon na sa baba. Nagtaka siya bakit ganoon ang nangyari na hindi namatay si Muttaqi. Kaya ipinahanap niya yon si Muttaqi. Nung nahanap nila, may narinig yung asawa na parang may mga taong nakakabayo, marami sila. Ibig sabihin nun, natakot yung babae na asawa niya. Sabi niya, biglaan nagdating itong mga tao na ito na may mga sandata. At saka may mga dala silang mga pagkain noon. Hindi pala, ang utos ng prinsesa niyo, na anak ng prinsipe, ay tanungin si Muttaqi kung ano ang knowledge na bigkas niya nung siya ay tumalon. Na nakita ng prinsesa na hindi siya namatay. Hindi siya namatay. Dahil sa sharing knowledge, no, nagsalita si Muttaqi. Sabi niya, ang sabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ikaw ay lalabas, na ikaw ay Muslim, Bismillah kharajna. Tapos yung hangarin mo, dahil ako ay naghahanap buhay sa aking pamilya, na makakain sila ng halal. Tapos, yung pananampalataya ko sa Allah, yung zikr ko sa Allah, hindi ko yan pinuputol-putol. Lagi ako nagatasbih. Na nung nakita ko na gusto mo akong yayain, ay nakatasbih ako, sabi ni Muttaqi ng ittaqila ya nafsi Allah. Ya Allah, pigilan mo ang aking sarili sapagkat hindi ko kaya. Hindi ko kaya dahil tao lang ako. Hindi ko kaya dahil tao lang ako. Dahil sa tasbih na yon at saka sa dua na yon, nung siya ay mag-alis sa bahay, ay nakaligtas siya. Yung problema niya, nakaligtas siya sa gano'n na pangyayari. Kaya ngayon, sabi ng prinsesa na yon, bibigyan kita ng mga ari-arian. No? Binigyan niya ng mga ari-arian. Tapos, kung ano man ang hiling mo, hingin mo sa aking tatay na prinsipe. For example, dato ay ibibigay niya dahil sa ikaw ay totoo talaga na may pangamba ka sa Panginoon Allah at ikaw ay ikhlas, ikaw ay si Muttaqi. Naramdaman ko na kahit hindi ako naniniwala sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng prinsesa, pero ngayon, maniniwala na ako sa nakita kong miracle sa iyo. Dahil lang yun siya ay, ibig sabihin, siya ay may pangamba sa Panginoon Allah. At saka sa 17 work every day, nakasama itong pang-apat na tawakkal to Allah, ay nai-implement niya yun every day. Kapag siya ay umalis sa bahay, ay binabasa niya yun. No? Habang may buhay at may kaluluwa siya, ay binabasa niya yung وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Hindi sukat akalain. Hindi sukat akalain na ibig sabihin, yung biyaya ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ay doon galing sa prinsesa na yon. Kung tutusin, ang biyaya ng Panginoon, indirect sa Allah kung ikaw ay humiling. Pero may mga dahilan. May mga dahilan na makamtan mo yun. Dahil sa pananampalataya o di kaya ay kung ano man ang mga gawain na yung ginagawa ay tinatanggap ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sinasabi na panglima. Itong when thinking Allah, yung pasasalamat, pagbasa mo ng Suratul Fatiha, na nasabi na natin na ang Suratul Fatiha ay tamna'ul ghadab. No? Aalisin ng Panginoon Allah ang galit niya. Aalisin ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ang galit niya. Kaya itong pangatlo na aya na ito, ay dadagdagan mo yan. Yung pangamba mo sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na minsan kung may makakita sa'yo, doon ka lang matakot. Hindi ko gawin to, makita ko ni Kwan, kaibigan ko. Ang pangamba sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ay ang nakakikita sa iyo ay ang Panginoon. Doon ka matakot sa Kanya. Yung nasabi natin sa Al-Ihsan, wa'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibig sabihin, kahit saan ka, no? Ikaw ay magsamba sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa takdang pagdarasal na, for example, para makita mong Panginoon, pero kahit na hindi mo siya nakikita, ang Panginoon Allah, tinitingnan ka kahit saan ka pupunta.
kahit saan ka pupunta, tinitingnan ka ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sinasabi na pangamba sa Panginoon Allah. Indirect ka sa Panginoon na siya ang dakilang tagapaglikha, na lahat ng mga hakbang mo, no? Lahat ng mga hakbang mo, ginagamit mo yung utak mo. Ginagamit mo yung utak mo na ibinigay ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na hindi naibigay sa mga hayop. Dito lang sa tao yung naibigay. Kaya itong mga pasasalamat ay nasabi niya sa number 6 na ito, Jazakallahu khairan, i-review natin when thanking someone, yung nagbigay ay nagdoa siya ng Jazakallahu khairan. Ibig sabihin nun, Allahumma barik lahum, wajina minhum, khairun minhum. Wajina rizkan halalan, tayyiban, mubarakah. Ibig sabihin, pag ikaw ay binigyan, maghiling ka sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa yawmul hisab, kasi sisingilin ka. Sa araw ng paghahatol, sisingilin ka nung nagbigay sa'yo. Na kung hindi mo alam yung mga doa na yon, hindi mo alam yung ginagamit na jazakallahu khair, at saka yung sinasabi na Allahumma zidna khairum minhum, Allahumma zidna khairum minhum, wajina rizqa mubarakan tayyiban, halalan tayyiban mubarak. Ibig sabihin, sisingilin ka. Pero kung nakadua mo yon, dadagdagan ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya, no? Ang budget ng nagbigay na yon. At saka ikaw naman na nagpapasalamat, kung hindi dahil doon sa nagbigay na yon, ay hindi ka makakain at hindi ka makakuha ng sustento para sa pamilya mo. Yun ang mga pasasalamat na nagagamit yan, everyday nagagamit yan. Tapos, when you see favor of Allah subhanahu wa ta'ala, masha'Allah, ibig sabihin, kasama na yan sa pang-7, ay pang-6. Ang pang-7 ay barakallahu lak. Barakallah. 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 Ibig sabihin, kaya ang Ramadan, al-Mubarak, hindi maputol-putol yung biyaya ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa sinumang tao, no? Sa sinumang tao na hindi niya malilimutan ang pagtaskir na ito, paalaala na ito sa ating lahat, na dapat magamit natin ito sa pamamagitan ng ang ating kapital ay yung laway lang. Laway lang ang kapital natin. Inshallah na makamtan natin itong aya na ito na 3, na kung ikaw man ay medyo mabibigatan sa mga pagsubok ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa suratul Talaq na ito ay pagagaanin ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ang problema yon, malulunasan ang problema mo na yon dahil sa mga aya na ito. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatasbik niya, hindi yan mahiwalay sa mga propeta na itong sinasabi na hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kung ikaw lang, pwede hasbi Allah, pero kung marami, no, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pero ang mga kabutihan na may ibibigay ng hasbi Allah sa sino man sa atin na gamitin ito, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yan ang mga tasbih ni propeta Abraham, si Ibrahim alayhi salam, nung siya ay sunugin sa apoy. Nung siya ay sunugin sa apoy, nagsigawan ang mga anghel, humingi ka, sabi ng mga anghel, sa akin, dahil ikaw ay kaibigan ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, kung humingi ka sa amin, na ibig sabihin, ubusin namin. Yang mga tao na yan na sumusunog sa iyo, maubos yan. Pero hindi humingi si Abraham. Ano ang kanyang itinasbik? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kaya yung nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa aya na yun, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Everyday yan, everyday talaga na dapat magagamit natin ito para yung gabay ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi maputol-putol sa atin. Kaya ang oras natin ay sundan lang natin inshallah to be continue. Wa ilahuna sukran. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.